Ipinangako niya sa sarili na hindi na siya mangingialam sa problema ng iba dahil ilang beses niya na itong naranasan at puro negatibo ang resulta nun. Kung hindi ang biktima ang napapahamak ay siyang nalalagay sa alanganin. What are you looking at? You want me to gag your eyes out, ugly? Asik sa kanya na isang parokyano na tila leader ng grupong nambubugbog sa lalaki. Apat ang mga ito at halos kasing laki ng katawan ng lalaking biktima. Dahil sa narinig ay kagad nang nawalang kalasingan ni Gianna at umakyat yon sa kanyang utak. Sa tanang buhay niya ay ito lang ang nag-iisang tanong na tumawag sa kanya ng pangit at hindi niya ito mapapatawad. She is repulsive and irrational. Yes, pero ayaw niya natatapakan ng ego niya dahil lang sa pangit na salita mula sa taong mas pangit pa sa kanya. Why don't I try gouging your eyes out so you can clearly see who is the ugly here? Nakataas ang sulok na labi niyang sabi, mahinang natawang narinig niya mula sa lalaking kaibigan ni Black. Ang itim na itim nitong mata ay matamang tumitig sa kanya. Mahina lang iyon pero dinig na dinig yun ni Gianna. Kaya napatingin siya sa lalaki pero mabilis itinaas ang kamay upang pigilan ang lumilipad na kamao patungo sa pisngi niya. Inatake siya ng lalaking nakasagutan. Woman, stop meddling with our affairs. Hindi pinatapos si Gianna ang pagsasalita ng lalaki, tinawakan ng kamao at hinilan niya ito at malakas na hinampas ang mukha sa pader. Kahit na malaki pang katawan nito sa kanya ay baliwala yun kay Gianna. Hindi niya to binitawan ng lalaki at 2 beses pa itong hinampas ang mukha sa pader. At nang malugmok ang katawan nito sa sahig ay napaka niya mukha nito habang nakatingin sa 3 kasamahan nito na nakatunganga sa ginawa niya. Well, who else among you wants to say that I'm ugly? Nakataas ang isang kilay na tanong niya. Akmang susugod sa kanyang 3 pero naunahan niyang 2 at sinipang pagkalalaki ng isa, habang isa ay malakas niyang sinalubong ng suntok sa ilong. Ang isa hindi nakalapit dahil napigilan ito ng lalaki. Hindi niya alam kung ano nangyari pero napalugmok na lang ang lalaking hawak nito sa sahig. Habang ang 2 kalaban ni Gianna ay tinangkapang lumaban, pero mabilis siyang hinawakan ng lalaking kaibigan ni Black, saka hinila siya palayo sa mga ito. Hawak ang kamay ay tumakbo sila palabas ng club. Mukhang alam ng lalaking lugar na ito dahil mabilis nilang naiwasan ng mga humahabol at nakarating sila sa likuran ng club. Nang masigurong wala nang humahabol sa kanila, hinila ni Gianna ang kamay mula sa pagkakahawak ng lalaki, tinignan ito ng nakakunot ang noo. Why did you run? I can fight them, she stated while rotating her wrist. Naginit yon dahil sa paghawak ng lalaki. Tumaas ang isang kilay ng lalaki. Lumapit to sa kanya't yumuko upang magkalapit ang mukha nila. Really? But I can't, she said with a small smile hanging on her lips. Ngayong magkalapit na sila, sakalang napansin ni Gianna na mas gwapo pa ito sa malapitan. Dumagdag pa sa kagapuhan nito ang itim na hikaw sa itaas ng bahagi ng kaliwang tenga nito. Hindi siya sumagot at tinalikuran ito. Kailangan niya nang bumalik kay Felicity dahil siguradong hinahanap na siya nito. Wait, miss. I haven't thank you for saving me yet. Nahinto sa paglalakad si Gianna dahil hinawakan na naman siya ng lalaki sa pulsuhan para pigilan sa paglalakad. It's alright. Like you said, you don't know how to fight. I just acted out of goodwill. Don't take it hard. Iwinaksi niyang kamay nito pero matigas ang lalaki kaya wala siyang nagawa kundi limunin to. Let me go. My friends are waiting for me. Ginitian siya ng lalaki pero hindi bumitaw. Just let me thank you, at least. Why don't we go somewhere quiet, Vera? Gianna closed her lips and stared back at the man. Nang muli siyang magmulat ay matalim ng tingin niya sa lalaki. Go with you? Mister, I don't even know your name yet. And how did you even know me? Napahawak sa dibdib ang lalaki. Ouch, I'm hurt. Nakalimutan mo na ba talaga ako? Hindi na nagtaka si Gianna nang bigla itong magsalita ng Tagalog. Totoo ngang hinala niya na isa itong Pilipino. Huwag mo kong daanin sa dramang ganyan. Hindi kita kilala at wala akong recollection na nagkita na tayo. Matigas pa rin ang boses niya. Hindi pwede magpapadala siya sa matitiim na titig nito at magandang boses. Hindi na walang ngiti na lalaki pero hinila siya nito palayo sa lugar na yon. Naglalakad sila habang hawak pa rin itong kamay niya at sa hindi kalayuan naghihintay ang sasakyan nito. Get in, aya nito sabay bukas sa passenger seat pero hindi siya kaagad pumasok. She could fight this guy and run but she didn't. Why are you insisting on bringing me somewhere? Anong binabalak mo? I have to meet with my friends dahil naghihintay na sila sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi lang akong tao sa pupuntahan natin. My friend Black is also there. Sa tingin ko magkaibigan din kayo, hindi ba? Nang marinig ang pangalan ni Black ay nawala ng bahagyang pagdududa ni Gianna.
pero hindi pa rin siya sumasaya. Sakay sa sasakyan, hiniya naman siya ng lalaki. I'm Nash. Maya-may nagpakilala nito. Sa tabi nito ang pintuan ng driver's seat at anumang sandali ay malaya si Gianna na tumakbo pero hindi niya ginawa. Bagkus ay sumakay siya sa sakyan at kagad na pinadalhan ng mensahe si Felicity na mauna ng mga ito sa airport at susunod na lang siya. Damn it, Gianna. Sigurado ka ba sa pinapasukan mong ito? Kastigo niya sa sarili. Walang isa mang nagsalita sa kanila habang nasa biyahe. Nang makarating sila sa lugar na sinasabi ni Nash ay nagulat na lang si Gianna nang makita ni isa yung karaoke room. At bukod kay Black ay may 3 pang taong nandoon. Mukhang magkasintahan ng dalawang nandoon dahil nakakandong ang babae sa hitan ng lalaki pero napansin ni Gianna. Bukod kay Black wala nang ibang Pinoy ang naroon. The others were Latins. Vera? Gulat na tanong ni Black na makita siya at palipat-lipat na nagtatanong ng tingin nito sa kanilang dalawa ni Nash. Tipid itong nginitian ni Gianna at alanganin tinanggap ang bote ng alak na ibinigay sa kanya ng isa sa mga naroon bilang pag-welcome. Magkatabi silang umupo ni Nash na may hawak rin na bote ng alak. Matapos siyang ipakilala ni Black sa 3 kaibigan nito ay saka siya nito binalingan at pinaliwalang pakiusap ng mga ito na umawit siya. Tell me Vera, bakit magkasama kayo ni Nash? Lumagok siya ng alak at hinayaan ng pahit noon na dumaloy sa kanyang kalalamunan. Shit's happened. Aniya, hindi niya alam kung dahil ba marami na siyang nainom simula pa kanina pero kagad siya nakaramdam ng pagkahilo kahit na nakakadalawang lagok pa lang siya ng alak. Ayaw niyang magsuspecha dahil kaibigan naman ni Black ang kasama niya. Kaya pinagpatuloy niyang pag-inom. Ang hindi alam ni Gianna ang pangyayaring itong magbabago sa buhay niya. So tell me Vera, how did you know and Nash know each other? Nanunod yung tanong ni Black kay Gianna pagkaraan at mukhang hanggang ngayon hindi pa rin ito makapaniwala na magkasama silang dalawa ni Nash. Inirapan to ni Gianna at muling lumagok ng alak. Lalo na dagdagan ang pagkahilo niya sa konting paggalaw niya pero pinilig niyang ulo at binaliwalang nararamdaman. I told you that, guys know me. Pero hindi ko siya kilala. Pinandilata niya ito ng mata. You didn't tell me that he is your friend. I saw you two talking earlier. Are you discussing this after party? Mahinang napatawa si Black saka tumango. You can say that. We always come here after I jam in my club. You don't know, but that guy is famous here. Maraming galit sa kanya, but he still frequent my club. Hindi ko alam kung bakit pabalik-balik pa rin yan dito sa Bogota. Kahit pa alam niya na marami ang nag-aabang sa bawat pagbalik niya. I'm just glad na hanggang ngayon ay buhay pa rin yan at walang nangyayari. Nangunot ang noon ni Gianna sa narinig. There was a subtle hint in Black's voice. But she couldn't tell what. Nakapokus ang atensyon niya kay Nash. Kaya ba ito ay may kaaway kanina sa club? Tunay nga na may nagbabanta sa buhay nito. Nasa katapat niyang upuan ng lalaki dahil malakas ang tunog mula sa nagkakaraoke, silang dalawa lamang ni Black ang nagkarinigan. Palihim siyang tumingin sa binata at nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi niya akalaing nakatutok din palang tingin ito sa kanya. Katulad niya mapungay na rin ang mga mata ng lalaki at mukhang lasing na rin ito. Does he not hold his liquor well? Bakit parang mas lasing pa siya kaysa sa akin? Tahimik na tanong niya sa sarili. Mabilis niyang iniwas ang tingin at binaling yon sa katabi nitong lalaki. Si Leon na tulad din na siya ay nakatingin din sa kanya. Pero hindi katulad ng huli. Ang tingin ng katabi nitong lalaki kakaiba. At tila ba gusto niya itong lamunin ng buo. Umangat ang isang kilay ni Gian at pasimpleng kinapa ang singsing sa kanyang bulsa. Mabuti na lang hindi pa niya ito binabalik kay Felicity. Isang beses pa lang niya nagamit ang lason sa loob ng singsing at may 2 pa siyang tsansa para gamitin yun kung sakali na may mangyaring mangyari. Gumalaw ang labi ng lalaking katitigan, hindi niya ito marinig. Pero nababasa niyang paggalaw ng labi nito. He was talking in Spanish. Vamos a volar. Tumaas ang sulok ng labi ni Gianna. She understood him so well. Shut yourself. Sagot niya sa wikang English bago ito nirapan at pinalik ang tingin kay Black. Kung bakit pa siya pabalik-balik dito. You and he have been friends for so long. Hindi niya na maituloy yung sasabihin dahil bigla siyang nakaramdam ng pag-iinit ng katawan. Init na hindi hatid ng alak kundi init ng katawan ng mga ipangangailangan. Kahit may nadiskubre, hindi siya nagpanik at hindi pinahalatang naroon na nantuklasan niya na may binabalak ang mga to sa kanya. Malakas ang resistance niya sa droga dahil sa matinding training na ginawa niya bago pumasok sa CSS. Pero kahit gaano pa siya kagaling, mas matapang na droga naman ang ginamit ng mga to sa alak. She was really a reckless person. How could she be so naive that she didn't even know that the drink was a spike? Hindi pa ba niya nahalata na kakaibang naramdaman niya sa simula pa lang? She once again fell into trap. Like always, muli niyang binalik ang tingin niya kay Nash na nakatitig pa rin sa kanya. Mukhang alam din ng lalaki kung anong ininom nila. Kinindatan lang siya nito sa kasimpleng nilagay ang daliri sa labi na sinasabing wag siyang magsalita. Ngunit hindi mapakali si Gianna.
Kailangan niya makalabas sa lugar na yon. Tumingin siya kay Black kahit na unti-unti nang umiikot ang paningin niya at tinawakan to sa braso para kastiguhin. "What did you do?" Namamaos ang boses na tanong niya. Init na init ng kanyang pakiramdam sa matapang na droga na ginamit sa inumin niya. "Is there something wrong, Vera? Lasing ka na ba?" Black asked but forcefully pulled Gianna's hand away from her. Hindi makasagot si Gianna. She could only grit her teeth. Her body felt so hot that she wanted to take her clothes off. May natitira pa siyang katinuan sa katawan kaya napigilan niya yon. Nang makitang sitwasyon niya ay lumapit sa kanya si Leon. "Vera, want to play? It looks like you wanted my help to touch you." Tumigil na rin sa pagkantang magnobyo kaya ang boses ni Leon na lamang ang pumaibabaw sa loob ng karaoke room. Samantalang si Black tahimik lang nakamasid sa kanya at walang balak na pigilan si Leon kung may gagawin man ito sa kanya. Nash slumped in his seat with his eyes closed. "How about it, Vera? Want to have some fun with me?" Nakangisip ang dagdag ni Leon at nilahad ang palad sa kanya. Gianna have to decide bago palalamunin ng tuluyan ng droga ang wisyo niya. Pasimple niyang inikot ang singsing at pinindot ang maliit na buton doon para ma-activate ang maliit na karayom. Saka tinanggap ang palad ng lalaki na may kakaibang ngiti. Nang tinanggap niya ang palad ni Leon ay labis sa tuwang na mayanis sa mukha ng lalaki at kinagat pa nitong pang-ibabang labi habang pinisil-pisil ang kanyang palad. "I didn't realize you are so easy to get, lady." Hinila siya ng lalaki para tumayo pero sinamantala to ni Gianna para pisilin ang kamay nito ng marin at siniguro na bumao ng karayom sa balat nito. Maya-maya ay sabay na bumagsak ang katawan nilang dalawa paupo sa sofa. Sa nawawalang wisyo ni Gianna ay narinig niya sumigaw si Black. "Damn asshole! You planned this shit, but you fell first." Samantalang si Nash ay halos hindi na nito kayang imulat ang mga mata. Pero ang kamay ay bala sa pagtanggal ng botones ng suot nitong polo. Hindi niya napansin na tumayo si Black at tumayo para ihanda ang isang camera recorder kung saan nakatutok yun kay Nash. Samantalang magnobyo ay inihiga sa malapad na sofa ni Nash. Saka tinulungan itong hubarin ang lahat ng saplot at ni isa ay walang itinira. Pagkatapos ay lumapit sa kanyang dalawa at binuhat siya patungo kay Nash. Hindi alam ni Gianna ang resulta ng paglalason niya kay Leon. Pero mukhang hindi na ito gumagalaw at nagpapasalamat na lamang siya. Dahil ang inakala ng mga to ay nawalan ito ng malay dahil sa kalasingan. Init na init ng katawan niya at kahit wala na siyang tamang wisyo, ay ramdam pa rin niya kung anong ginagawa sa kanya. Namuo ang galit sa kanyang puso para kay Black. Pero mas galit siya sa sarili. Dahil sa muli hindi na naman niya pinairal ang tamang utak. Pilit na minulat ni Gianna ang mata nang maramdaman niya. Nilapat ang katawan niya sa isang mainit na bagay. What welcomed her eyes were the thick brows of someone. Pinilit niyang bumangon. Ginamit niyang galit sa puso para magkaroon ng lakas pero nang dumantay ang palad na lalaking dinaganan niya, sa likod niya ay biglang uminit ang kanyang katawan. Kakaibang uhaw ang nararamdaman niya at hindi yon kayang punan ng tubig lamang. "Vera," ang namamalat na boses ni Nash, ang bumulong sa kanyang tenga. Nang iangat ni Gianna ang mukha para matitigan ng maayos ang mukha ng lalaking nasa baba niya, ay ang namumungay na mata ni Nash ang sumalubong sa kanya. What are you doing?" Sa nangihinang boses ay nagawa niyang itanong. Her body was on fire. Hindi niya namalayang siya mismo nagtanggal ng suot niyang damit. Nash didn't answer. He flipped his body until she was below him. The sofa was big, but for the two of them, it was narrow. Kaya mas lalo pang ipagnagdikit ni Nash ang katawan nilang dalawa. Gianna was shrouded in drugs. May naririnig siyang boses na nag-usap pero hindi niya kayang linawin kung saan yun nanggagaling. And when Nash leaned down to claim her lips, everything went downhill. Tinugon niyang halik nito nang wala ng ibang katanungan. Ang what happened, masakit ang ulong tanong ni Gianna nang magmulat siya ng mata. Hindi lang ang ulong masakit sa kanya kundi buong katawan niya. Sumandal siya sa upuan at saka lang napansin na nakasakay na siya sa eroplano. "Ha? Are we flying?" Felicity was at her side, but her face was dark while crazily typing on her laptop. Nang hindi pa rin siya nito sinasagot, nangunot ang kanyang noo. "Something is wrong here." "Felicity," mahinang sambit niya sa pangalan ng kaibigan. Galit ba ito dahil sa nangyari kagabi? Iniwan niya ito para bumalik sa club at tinulungan niya si Nash. Nang maalalang pangalan ng lalaki, bigla siyang napabalikwas at napatuwid sa pag-upo. "What? Remember something now?" Matabang na tanong ni Felicity pero hindi pa rin siya nito nililingon. Last night? Malakas sa sira ng Felicity ang laptop at sa wakas ay nilingon siya. Isang araw nang nakalipas, Gianna, hindi pa rin nawawalang galit sa mukha nito.
Nagkasalubong ang kilay ni Gianna. Bukod sa pagbalik niya sa club ay tinulungan si Nash saka sumama dito. Ay wala na siyang ibang maalala. Hindi niya maalala kung saan sila pumunta matapos niya sumakay sa sakyan nito. Gianna, malamig ang boses tawag sa kanya ni Felicity. We found you unconscious in the club, drug in a mess. Magulo pa sa bagong gising ang buhok mo at tinignan tong katawan niya pero hindi na matuloy ang sasabihin. The pain and bitterness on her face made Gianna curious to the bone. And what, Felicity? May kaba sa boses sa tanong niya. Drug in a mess. Bakit wala siyang maalala? Malapit na tayong lumapag, saka na tayo mag-usap kapag nakalapag na tayo. Both my fathers are waiting there. Hinawakan ni Felicity ang kamay niya at marahang pinisil. Just follow me and don't ask. Kung ano man ang nangyari sa'yo ay walang ibang nakakaalam, kahit ng magulang mo, hanggat hindi ko nakakausap sina papa. Gianna looked at Felicity, bewildered. Hindi niya maintindihan kung anong nangyayari pero nang makitang nanubig ang mga mata ng kaibigan, ay mas lalong tumindi ang kaba sa puso ni Gianna. Pero tulad ng sinabi ni Felicity, hindi siya nagtanong. What about my brother's award? Umiling si Felicity. Piniliwanag ko na kay Tita Calista na nagkaaberya ang mission at hindi tayo makakaabot. So where we are going now? Nagtatakang tanong niya sumandal sa sandalan ng upuan. Nananakit ang katawan niya pero mas ramdam niyang pananakit ng balakang niya. Habang iniisip ang sinabi ni Felicity tungkol sa itsura niya, nang makita siya nito ay mas lalong tumindi ang kaba sa dibdib niya. What the hell did she do? Or what exactly happened to her? We're going to Italy. Don't worry. You will be okay. Pagkalapag ng eroplano ay mabilis na bumaba na Felicity at Gianna. Si Marius na nagbitbit ng bagahe nila. Pagkalabas ng immigration at makarating sa arrival ay nakita nilang naghihintay na sa kanila ang dalawang ama ni Felicity. Dumiretso sila sa bahay ng ama ni Felicity at halos walang kibos si Gianna. Hinayaan naman siya ni Felicity. The atmosphere in the car was heavy. When they arrived at Uncle Rick's house, Gianna couldn't help it anymore. What exactly happened? Bakit ang sabi ni Felicity ay, you were drugged, yes, and I guess that drug is so powerful that you can't remember what happened. That's normal, but who are you with, Gianna? Uncle Rex asked. In a serious tone, hindi kagad makasagot si Gianna hanggang sa maunahan siya ni Marius na magsalita. Uncle Rex, may pinakita to kay Uncle Rex mula sa phone nito. Dumilim ang mukha ni Uncle Rex na makita kung ano man yun. Malalim tong humugot ng hininga sa kabinigay sa kanya ang cellphone. There, is she the one you were with at that night? Nang kinuha ni Gianna ang phone ay halos mabitawan niya yun na makita ko ano sa video. It was her and that guy, Nash, at may nangyayari sa kanila sa kama. The room was dark but the video revealed that someone was taking it, as evidenced by the way the camera moved and captured their every movement. Namutla ang mukha ni Gianna at nanginginig na tumingin kay Felicity saka sa lahat ng naroroon. This video was spread online just now and it has already reached a global audience. Kapag makita ng magulang mo ang skandalong ito, Marius whispered, No, what did I do?